Hey guys! Good morning! Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video, eto, mga senior citizens, pinagsarhan ng eroplano. Ano kaya ang nangyari? Na-late ba si Kabayan? Pagkakamali ba ng airline personnel? Pagkakamali ba ng airport personnel? So, sisiyasatin natin kung ano talaga ang nangyari sa ating dalawang seniors. Bakit sila pinagsarhan ng eroplano? Details coming right. So, sa mga video updates natin, lagi tayo nagre-remind to be at the airport on time. Ma-domestic or ma-international flight man yan, maglaan ng saktong oras para hindi tayo malate kasi hindi naman tayo aantayin ng eroplano. Hindi po sila nagbabase sa ating oras. Dapat tayo ang mag-adjust sa kanilang oras. So, itong nangyari kay Kabayan, dalawang senior citizen ito sila. They are flying with Southern China Airlines, I think, and they have requested for a wheelchair service. Ang nangyari, delayed yung wheelchair service. Makikita nyo ito ngayon sa video na ipopost ko kasi nag-post naman si Kabayan ng kanilang karanasan. So, na-delay daw yung wheelchair service nila. Actually, nasa bus na sila kasi, 'di ba, usually kapag malayo ang eroplano sa gate, binabas kayo papuntang eroplano. The thing is, pagdating nila doon, nakasarado ng eroplano. So, medyo confusing yung incident report ni Kabayan kasi wala naman siyang follow-up about this. So, ito yung nangyari sa kanila nung pinagsarhan sila ng eroplano. Napagsarang kami ng aeroplano. Ayan, dito kami sa kalagitnaan. We're in the middle ng airport. Ayan yung aeroplano namin. See? Grabe. Napagsarang kami ng aeroplano. Ayan, no? Oh my God, hindi kami na lang ang hinihintay, oh. Napagsarang kami, nahuli kami. Ayan, oh, nandito kami sa labas ng aeroplano. Ayan, oh, dito kami, oh, nakasakay kami sa bus. Sarado na, ayan, oh. Everybody, kami na lang hinihintay ng aeroplano. Ayan, oh, kumakatok na siya sa aeroplano because it was closed already. Oh my God. Ayan na, oh. So, at yun na nga, medyo may kalituhan yung video ni Kabayan. Kasi nga, nakasakay na sila sa bus. Meaning, cleared sila doon sa gate for check-in. So, I don't know if it's miscommunication between the gate personnel and the airline personnel. Kasi kung nakita ninyo, pinagsarhan talaga sila ng eroplano. Unfortunately, wala nang follow-up video si Kabayan. But checking her account, nakarating naman sila ng Pilipinas. At in-appreciate pa nga niya yung isang vlogger na nag-post about their incident. Sabi nga ni Kabayan, whether it's for negative or positive publicity, publicity pa rin yun. So, doon ako medyo napatanong, ba't siya nag-post ng ganong comment na whether it's negative or positive publicity, at least it's for publicity. So, it dawned on me na, is she just doing this for content? Kasi nga, if you're posting an incident like that, mas maigi talaga yung may follow-up para naman ma-heads up yung ibang kababayan natin na, uy, medyo pangit pala ang airline na ito kasi when you request a wheelchair service, dapat andun agad. At pinagtataka ko lang kasi normally, on boarding protocols, mauuna yung mga naka-wheelchair, yung mga senior citizen natin, yung mga PWDs, yung may mga bata. Pero, yung sa kanila, mukhang sila yung huli. So, kung may mga FA tayo na mga kabayan dito sa channel, if you guys can
explain what happened to that incident, kinakabayan yung mga senior citizen, bakit sila napagsarahan ng eroplano? Kasi di pa, dapat priority sila on boarding. I'm not sure if they were late. Kasi yung caption niya dun sa video niya, to be on time at the airport daw talaga, at least 4 hours. So, hindi ko alam kung na-late ba sila pagdating sa airport, delayed yung flight nila from their country of origin, kasi pauwi sila ng Pilipinas. Layover ata ito. Kaya, medyo na-late sila. Pero ang masasabi ko lang, kabayan, when you guys are traveling international, be at the airport with sufficient time. Kasi hindi mo alam kung madedelay ang airline, kasi hindi mo alam kung mag-change ng boarding gate, hindi mo alam yung sitwasyon sa mga linya during check-in, immigration process, final security check, and locating your gate. Lalong-lalo na kung nasa labas ka ng bansa, malalaki ang mga airports doon. So, sometimes, it's very challenging to find your gate when you are abroad. So, I highly suggest to be at the airport with an ample time to get processed with everything. Mas maigi na yung mas maaga ka kesa late ka at napag-iwanan ka ng eroplano. Ito naman ay hindi pa umalis yung eroplano. Andun pa nakasarado lang. So, I'm not sure if pinagbuksan sila. I'm not sure if the airlines has its protocol once the door is closed. Hindi na siya pwedeng buksan. Kasi kumakatok yung lalaki. If you guys can see it on the video, kumakatok siya to open it up. So, gaya nga ng sabi ko, if we have kababayans over here who are FAs or nagtatrabaho sa airport, allowed pa bang buksan yung pintuan ng eroplano for them to get in? At gaya ng sabi ko kanina, upon checking her profile, nakarating naman sila sa Pilipinas. So, parang wala namang nangyari after kasi nga hindi na siya nag-post ng follow-up video. Yung mga post niya na lang is nasa Pilipinas na siya enjoying her vacation. So, sometimes, it's good to share your experiences when you're traveling, good or bad, for other travelers to have a heads up. But at least, be honest on your review. Be honest on what you're posting online kasi it could make you or break you. So, mahirap naman na siraan natin na isang kumpanya, pero hindi naman totoo. And when you guys are posting something online, i-follow up nyo naman. May follow-up video kayo para malaman kasi bitin. Tatanungin ko kayo, medyo bitin talaga yung video ni Kabayan na napagsarhan sila ng eroplano. Ikaw ba, Kabayan? Na-experience mo na ba yan? Na pinagsarhan kayo ng eroplano? Kasi dito sa Pilipinas, bus talaga. Kung nakita mo yung video niya, dalawa na lang sila. Sa akin, may experience ako na ako yung pinakahuling umakyat sa bus. Pero puno pa yung bus namin. Then we were taken to the aircraft. Pero kung dalawa na lang kayo, Diyos ko, parang ayaw kong pumasok sa eroplano kasi yung tingin sa iyo para kang iihawin na late ka. So, kung maiwasan talaga, wag tayong malate when we are traveling. Maglaan ng oras, sapat na oras, para ma-process ka at hindi ikaw yung maging cause of delay ng inyong flight. Kasi nahuli ka sa pagdating sa airport at na-process for your trip. So, ito mga latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako ay nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.